Hola! Toleleje, toleleje. Kunin at basahin. Kunin at basahin. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, ang inyong kasama sa ating lumalim at mamunga daily gospel reflection. Ngayon ay September 27, 2025. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas, chapter 9, verse 43b hanggang verse 45. Noong panahong iyon, samantalang nanggigilala sa mga tao sa lahat ng ginawa ni Jesus, sinabi niya sa kanyang mga alagad, "Tandaan niyo ito, sasabihin ko sa inyo. Ipagkakanulo ang anak ng tao." Ngunit hindi nila ito naunawaan, pagkat iniligin ito sa kanila. Nangangamba naman silang magtanong sa kanya kung ano ang ibig sabihin niyon. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Happy Saturday po sa inyong lahat. Naranasan mo na ba yung sa dami ng kabutihang ipinakita mo, sa dami ng sakripisyong ginawa mo para sa isang kaibigan o kaya ay sa isang kapamilya o sa taong malapit sa iyo, sa huli pala ay tatalikuran ka rin. Masakit, di ba? Para bang lahat ng effort, lahat ng pagmamahal, biglang nawalan ng halaga dahil sa pagtataksil o pang-iiwan. Sa gospel natin ngayon, ganun din ang tagpo. Sa dami ng taong namangha at humanga kay Jesus, nagpupuri sila sa kanyang mga himala. Pero sa kabila ng ingay ng papuri at paghanga, binalaan ni Jesus ang kanyang mga alagad. Anong sabi nila? Ang anak ng tao ay pagkakanulo sa mga kamay ng mga tao. Isipin natin, sa sandaling pinakamaraming humahanga at sumasamba sa kanya, doon pa niya ibinunyag na darating ang oras ng pagtataksil at pasakit. Parang sinasabi ni Jesus, huwag kayong magpalunod sa papuri dahil ang tunay na misyon ay hindi nakasalalay sa palakpak ng tao, kundi sa pagtupad sa kalooban ng Diyos. Ganon din sa buhay natin. May mga panahon na may kasama tayo sa tabi natin, pero darating din ang oras na baka ikaw ay iwan o ipagkanulo. Ang mahalaga, matutunan nating hindi doon ibase ang ating halaga. Dahil ang tunay na lakas at dignidad natin ay nasa Diyos na kailanman ay hindi ka iiwan. Kaya whatever is your circumstances right now, ito ay nagpapatunay na merong Diyos na laging nasa tabi mo at hindi ka pababayaan. Let us pray. Panginoon, sa dami ng ingay at gulo ng mundong ito, turuan mo kaming hanapin ang katahimikan sa iyo. Bigyan mo kami ng pusong marunong makinig, hindi lang sa tinig ng tao, kundi higit sa lahat, sa iyong tinig. Nawa, sa bawat oras ng panalangin at katahimikan, mapalalim ang aming pananampalataya at tumatag ang aming tiwala sa iyong plano. Amen. Mga kapatid, na-bless ka ba nung ating audio gospel for today? I-share natin yung audio gospel nito sa ating GC, sa mga kapamilya, sa ating mga kaibigan. Dahil baka ito yung hiniintay na mensahe ng kaibigan mo. Simple, pero ang Diyos ang nangungusap sa kanila. Muli, magkarinigan po tayo bukas. Ako po si Kuya Sam Pagaduan, lagi nag-aanyaya. Halina, tayo ay lumalim at mamunga. Lumalim sa pananampalataya at mamunga na mabuting gawa. God bless us all.